So, pupunta tayo. Actually po, tita, ang isa sa mga sinuggest ni Luisa is ang Exodus at ang San Juan. Kaya lang, ang problema, wala naman tayong contact sa Exodus at wala naman tayong contact sa San Juan. So, ang sabi ko sa kanya, doon na lang tayo sa mga schools na kung saan talagang nag-open para sa atin. Yeah. So, para wala tayong mas maraming ang ano lang natin is yung letter from superintendent ng DepEd papunta dito. Kasi may mga, ang Laguna po kasi na okay na sila eh. So may mga ganung mga klase depende din sa location ng area po. So ang gagamitin po natin is wordless book. So, nasaan po yung mga wordless book? Alam ko rin, nakatago rin Oh, yun ako. ito po ang tinatawag nating wordless book. So, sa wordless book, meron tayong, di ba naalala ninyo, bawat kulay ay may kwento. So, unahin natin yung gold page. Ang gold page po is symbolized as creation. So, pag sinabi ng sa gold page, God is in heaven, He is the creator, sample ng mga nilikha niya, He is holy, and He is, ang ginagamit nating verse is John 3:16. So, kaya pagka sa mga bata, humarap kayo sa mga bata, ang magiging introduction nyo, siyempre magpapakilala muna kayo. Wag na hindi po kayo magpapakilala. Kasi parang good morning mga bata, ako nga pala si Ate May. Nandito ako upang magbigay ng konting kwento para sa inyo. Hindi po tayo gagamit ng konting aral mula sa Bible. Hindi direktang ganun. Kasi may mga teachers na sometimes is nasa likuran. Tandaan po natin na kapag tayo pumapasok sa school, although tayo ay nagbibigay sa kanila ng katuruan about Bible, hindi natin sila pwedeng basahan ng Bible. At hindi rin tayo pwedeng magpasok ng Bible. Kasi iniiwasan ng mga teacher na maging bias. May mga estudyante kasi na iba't iba ang religion. So, kaya lang tayo pinapasok doon kasi yung ating mission doon sa letter is makabayan, makatao, makadiyos. So, doon sa tatlo na yon, para lang masabi na papasok lang tayo dun sa makadiyos na hindi tayo gagamit ng Bible. So, lahat po nung gagamitin nating mga verses, kabisado na natin. Yung mga teachers, hindi na nila yun pinapansin kita kasi parang kumbaga nasa mo na yun nasa direktang nagpagsasalita mo na yun. So, pagka ako yung teacher na papasok doon, okay mga bata, magandang umaga, magre-respond sila. Ako nga pala si Ate May. Alam niyo ba mga bata na nandito ako upang magkwento sa inyo? Gusto niyo ba ng kwento mga bata? Opo, okay. Mga bata, nakikita niyo ba yung aking dala? Okay. Sige nga mga bata, tingnan nga natin, ano bang napapansin niyo sa aking dala-dala o sa bagay na ito? Magsasabi sila, yan po ay mga kulay. Ano pa, sa palagay ninyo, wala po siyang, may sulat ba siya? Pagka hindi nila nabanggit na, wala po siyang sulat, so kayo na po yung magto-provoking question. May sulat ba siya mga bata? Pag sinabing wala po, oo. Kasi ang tawag namin dito ay librong walang sulat. O sa English, wordless book. Alam niyo ba mga bata na ang bawat pahina ng aking librong walang sulat ay may kanya-kanyang kwento na nanggaling sa Biblia. So doon tayo papasok na nanggaling sa Biblia. Okay, mga bata. Ano bang kulay ito? Okay? Sabi nila, gold po. Okay, mga bata, magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga gold na nakikita ninyo. So mag-a-ask ka sa mga bata. Sige nga, Singsing, tama, singsing. Okay. Pag medyo mali yung sagot ng mga bata, ay hindi mo agad sasabihin na, mali yan. Sasabihin mo nga, okay, may iba pa bang sagot? Parang i-ignore mo na lang siya. Kasi hindi po pwedeng sabihin, mali yan, hindi ganon.
So, hindi tayo nagaganon ng mga bata. Kapag lagi natin tatanong, kapag mali ang sagot o hindi yun yung tamang sagot na gusto nating marinig, mag-a-ask tayo, meron pa bang ibang nakakaalam o meron pa bang gustong sumagot? Okay. Pero ako, kapag nakapagbigay na sila ng halimbawa, pero ako, alam niyo ba mga bata, kapag nakakakita ako ng gold, ang naaalala ko ay ang langit. Alam niyo ba mga bata na sa langit ay may tinatawag na daan ng ginto. So, kahit na hindi na natin maipasok yung Revelation 21:21 kasi 'di ba Revelation pa yan 21:21 yung ano na yun eh. Oo, na ang lahat doon na makikita natin ay lantay na ginto o daan ng ginto. Alam niyo ba mga bata na ako pag nakikita ko ang gold na ito ay makikinaalala ko ang langit dahil alam niyo ba mga bata na sa langit ay merong mga daan ng ginto. Okay, sa langit mga bata, ano ba o sino ba ang makikita natin doon o sino ba ang nakatira doon? Let the bata yung sumagot. Pag sinabing si Jesus, siyempre alam ng mga bata, Jesus lang agad, di ba? Okay, yes. Sino pa? Meron pa ba? May iba pa bang ganyan? O pagka wala silang nabanggit, tama, para i-rephrase mo na, tama, ang nakatira doon ay ang ating Panginoon. At alam niyo bang mga bata na ang ating Panginoon, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. So, magbibigay ka ng example o maghingi ka ng example. Mga bata, magbigay nga tayo ng mga examples ng nilikha ng ating Panginoon. Langit, lupa, lahat na. Tama. At alam niyo ba mga bata, ikaw at ako ay nilikha din ng ating Panginoon. Pasok na ang John 3:16. Dahil sasabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yun lang siya. Wala, John 3:16a. Alam niyo ba mga bata na mahal tayo ng ating Panginoon? Kaya nga, inilikha niya tayo. At ang ating Panginoon ay banal. Pero mga bata, alam niyo ba na may isang bagay na hindi maaari sa langit? At iyon ay ang kasalanan. So, pag nagsabi na tayo ng kasalanan, i-turn mo yung sa black or dark page. Ngayon, sasabihin mo, mga bata, anong kulay nga ito? Sasabihin nila is black. Tama mga bata, black. Pero hindi black kasi ang tawag natin dito. Tinatawag natin itong dark page. Dahil tayo ay nasa kadiliman. Dahil tayo ay mga makasalanan pa. Kaya ito ay dark page. Okay, mga bata, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng kasalanan? Okay, sabihin mo. Sa dark page, definition of sin, example of sin, punishment of sin, born to sin, at saka yung verse. Bawat pages kasi, laging 5 ang truths. Pero dito sa truths na to, dahil 10 minutes lang yung ipapasok natin, either dalawa lang ang maipasok or tatlo. Walang wala nang kaso yun. Kasi kailangan natin ang mabuo dito, yun yung 3 page. Dito tayo kukumpleto. So, mga bata, alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng kasalanan? Ang kasalanan ay ang mga bagay na iniisip. So, mag-aak na kayo iniisip, sinasabi, at ginagawa na hindi kinalulugan ng ating Panginoon. So, mga bata, ano ba ang magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga ginawa niyong kasalanan na hindi kinalulugan ng ating Panginoon? So, magbibigay sila ng halimbawa. Nanuntok po, nangupit po, nagmura po, sundot. Mga bata, may nagturo ba sa inyo niyan, naggumawa ng ganyan? Tinuruan ba kayo ni mama niyan, ni papa niyan? Hindi po. Alam niyo ba kung bakit? Dahil tayo ay likas na makasalanan. Third truths, we are born to sin. Alam niyo ba mga bata, ng kasalanan din ay may kaparusahan? At ano ang kaparusahan nito? Usually, ano po yung alam natin sa kaparusahan? Kamatayan. Which is, hindi po natin pwedeng gamitin. Kasi matatakot ang mga bata. So, ang gagamitin natin, yung 59 verse 3, 56 verse 2a. 53 verse 2. Isaiah 56 verse 2a. Na ang
ang kasalanan ay ang pagkakahiwalay natin sa relasyon natin sa ating Panginoon. So, ayun yung, alam niyo ba mga bata, na ang kasalanan ay may kabayaran at yun ay ang pagkakawalay natin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil sabi nga sa Romans 3:23, subalit ang lahat ay nagkasala at walang nakalilimutan na kalulugod sa kalwatian ng ating Panginoon. So, pero alam niyo ba mga bata, link ulit. Bawat page na magtuturn tayo, magkakaroon tayo ng link. From gold, yung from gold to black or dark page, ang link natin dito is, ngunit may isang bagay na hindi maaari sa langit, ito ay ang kasalanan. Pagdating ng dark page, alam niyo ba mga bata, na may magandang plano ang Diyos sa iyo upang hindi ka na maparusahan sa ating mga kasalanan. So, anong gagawin natin mga bata? So, pakita mo sa kanila yung red page. Actually, red dapat ito. Ewan ko kung bakit parang orange na siya, no? So, sasabihin ng mga bata, orange po. Pero actually, mga bata, red dapat siya. Ewan ko naman kasi. Di ba pwede natin patungan? Mayroon namang red tayong makukuha Pwede, eh. tita. Ano? Ang sabi ko nga kay Luisa, gawa tayo ng malaki. Yung Half. Yeah. Half ng isa. ganito talaga siya Yung ganyan talaga kasing laki. Okay. Para ang mga bata, Kita lahat. kita lahat hanggang likod. Napakaliit naman Kasi ang ito, ating di ba? yan. So, okay na. O, mga bata, anong kulay nito? Sabi na red. O sige mga bata, magbigay nga kayo ng halimbawa ng kulay pula. O ano ang naiisip ninyo na may kulay pula? Sabihin nila, ganito po, ganun po. O, pagka hindi nila nasabi ang salitang dugo, ikaw ang magsasabi, alam niyo ba mga bata, na kapag nakakakita ako ng pula, ang naaalala ko ay ang dugo. So, mga bata, sa palagay nyo, kaninong dugo kaya ang pinag-uusapan natin dito? Dugo ni Jesus. Okay. Sa red page, He is a perfect Son of God. He died and rose again. So, naano doon na yung truth. Ang naalala ko dito ay si Jesus. Yung dugo ni Jesus na inaalay niya para ikaw at ako ay hindi maparusahan sa ating mga kasalanan. Alam niyo ba mga bata na si Jesus Christ ay ang perpektong anak ng Diyos? Wala siyang bahid ng kasalanan. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin, ay inialay niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng siya ay ipinako sa krus, namatay at umibig. Ngunit ng ikatlong araw hindi po pagkatapos ng 3 araw lang, doon po sa, Parang natapos yun ang pinaka... Oo. After After 3 days, ganyan. Hindi po, nung ikatlong araw, so on the 3rd day, no? Ngunit ng ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli at ngayon ay nasa langit na. Okay. Dire-diretso yun. 5. Ang gagamitin nating verse doon is yung Hebrew 9:22b. Dahil sabi nga sa Hebrew 9:22b, kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pwede nyo rin pong gamitin yung 1 Corinthians 15:3 and 4. Yung si Jesus ay namatay, He died and rose again. Sige. Pwede nyo rin pong gamitin yun. Para or kung mas okay kayo sa Hebrew 9:22 na walang kapatawaran kung walang pagbubo ng dugo o walang pag-aalay ng dugo. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Nilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Oo, yun. So, dalawa po yung choices natin doon. Pwedeng Hebrew 9:22 or Romans 3, 1 Corinthians 15:3 and 4. Okay.
Pag nasabi na natin yon, alam niyo ba mga bata, na maaari nang mapatawad ang iyong mga kasalanan. So, maaari. O yung red, from black to red, may magandang plano sa iyo ang Diyos upang ikaw at ako ay hindi na maparusahan sa ating mga kasalanan. Pagdating ng red to clean page, maaari nang mapatawad ang iyong kasalanan. Mga bata, bakit maaari? No? Bakit hindi na agad-agad na pwede tayong mapatawad dahil meron pang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoon. So, ano ang kulay na to? Sabi nila, white po. So, opo, tama, white, pero ang tawag natin dito ay clean page. Okay? Tapos, meron tayong visuals ng John 1:12. Yun yung ipapabasa natin sa kanila. Pag clean page agad, ang first step ng clean page is John 1:12. Kasi sa clean page, may tatlong parts. Invitation, acceptance, repent, confession. Kaya, pagka inano mo, i-act siya. Parang iyak siya, gano'n. Anong sabi ko nga? Invitation, acceptance, Acceptance and confession. confession. Okay. So, pag sa sa clean page na, pabasa na natin agad yung John 1:12. So, meron na tayo. Kung visual lang, walang problema kay ma'am yan. Kasi as long na hindi Bible, opo, hindi Bible. So, pag pinabasa ng bata, okay mga bata, maaari nyo bang basahin? Mag-umpisa tayo sa umpisa. Dito, papaano nyo yung, verse. Reference, okay. John 1:12, okay. Ang sino mang tumanggap at sumampalataya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak niya. So, pagkatapos nun, ay ipaliwanag mo. Ano ba mga bata ang ibig sabihin ng binasa ninyo? Ang sino man, pag sinabing ang sino man, lahat tayo, ikaw at ako, walang exemption. Sumampalataya, paano kang magsasampalataya? Yung naniniwala ka sa ating Panginoon. Wala kang duda, no? Tumanggap, ano yung ibig sabihin ng tumanggap, no? Kinuha mo, inako mo, no? Binibigyan ka niya ng karapatan. Pag sinabing karapatan, privilege natin to mga bata. Sayo lang, hindi mo pwedeng i-share sa iba. Okay? Sa iyo lang yun. Karapatang maging anak niya. Kanino daw magiging, wala tayo daw. Kanino magiging anak sa ating Panginoong Hesus? Di ba mga bata, kapag tayo ay anak ng papa natin, daddy natin, di ba, lahat ng mga hinihingi natin, ibinibigay ni daddy, tapos iniingatan tayo ni daddy, binabantayan tayo ni daddy, hindi tayo pinababayaang tayo ay masaktan o maaksidente ni daddy, yun din ang ating Panginoon. Binibigyan tayo ng karapatang maging anak niya. Kaya nga mga bata, kung tinanggap natin ng ating Panginoon, tayo ay magiging anak ng ating Diyos. Okay? And then, review. Okay mga bata, balik nga tayo doon sa unang pinag-usapan natin. Ano nga ang pinag-uusapan o sino ang pinatutungkalan natin ng gold page na to? So, yan. Sino ang gold page natin? Patungkol sa? Oo. At lumikha at ano pa? Heaven. Tungkol sa heaven. So, laging dalawa lang, no? And, pagka naman, dito sa dark page, ano naman nga yung pinatungkulan natin o pinag-aralan natin sa dark page? Ito ay ang kasalanan. At, sige nga mga bagay, naalala niyo pa ba kung ano ang kabayaran ng ating kasalanan o yung punishment ng ating kasalanan?
Pag hindi nila naalala, ikaw na ang magsalita. Okay. And itong red page, sino naman yung pinatutungkulan natin sa red page? Okay, si Jesus pa. Ano nga ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo at sa akin? Inialay niya po ang kanyang dugo upang ikaw at ako ay hindi na maparusahan. Very good. Sa tuwing tatama ang mga sagot sa mga bata, huwag tayong mag-hesitate magsabi. Very good. Good job. Great job. Talagang parang maano natin yung mga bata. Okay. And then, ngayon, alam mo na si Jesus ang gumawa ng kaparaanan upang hindi ka na maparusahan sa ating mga kasalanan. Mga bata, maaari ba tayong mag-pray? Marunong na ba kayong mag-pray? Yung iba sasabihin hindi. Yung iba sasabihin, oo. Pero para mas okay na, sasabihin, sige mga bata, maaari bang mag-pray tayo, sundan nyo ako. Sa prayer natin, simpleng-simple lang. Sasabihin natin sa mga bata na tayo ay mag-uumpisa na, Dear God, magtatapos tayo sa In Jesus' name. So, doon sa prayer, 3 parts. Humihingi tayo ng sorry, inaamin natin, o yung ina-accept natin na siya yung, kasi yung sorry, parang inaamin na natin yung ating kasalanan. Panginoon, sorry po sa nagawa kong kasalanan, dalangin ko, inaamin ko din po, tinatanggap kita, na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. And then help. Tulungan mo po ako na hindi na makagawa ng kasalanan. In Jesus' name, Amen. So, doon sa prayer natin, pwedeng tag-iisang sentence lang siya para hindi tayo humaba. Tapos, pagka nakatapos na tayo, tanungin mo agad ang bata. Ngayon, mga bata, kaninong anak ka na? Pag sinabi ay, kay Jesus pa, sige nga, balik natin yung, yung John 1:12. Kaya lang, dapat sa John 1:12 na pangalawa, meron na siyang blank. Parang, ang nakalagay doon, ang sinumang, mawawala yung sinuman. Ang tumanggap. Oo. Blank, tumanggap, ay binibigyan ng karapatan blank na maging anak niya. Kaya sasabihin mo, bakit may blank? Ilagay natin ang ating pangalan. Si May na tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binibigyan si May ng karapatang maging anak niya. So, pagka nabanggit na yun ng mga bata, kaninong ulit na anak na tayo? Kay Jesus pa. Paano natin nalaman? Kasi po, sinabi niyo sa, yan, binanggit po natin yan. Okay, ngayon, doon na tayo siya, nag-accept na tayo kasi nag-pray na tayo, pinalik na natin yung John 1:12 na may pangalan na. So, in-accept na natin, no? Dahil anak ka na ng Diyos, merong mga promises si Lord na gusto niyang makuha mo. At ano yun? Makukuha natin, sabi sa Hebrew 13:5b, kalagay doon, ang Panginoon ang, 5b, hindi kita iiwan ni pababayaan man. So, sasabihin mo sa mga bata na pwedeng ilagay natin sa ating kaliwang or kanang kamay, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Or, pwede din natin paulit ng may pangalan nila, hindi kita iiwan ni pababayaan name. Sasabihin nila yung names nila. And then, sa kanan, kaliwa, ay ang Hebrew 13:6a. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin. So, gagawin ulit natin yan, nalalagyan natin ng pangalan, ang Panginoon ang tumutulong kay May. Okay. So, okay na siya. And then, tapos na tayo sa invitation, tapos na tayo sa acceptance, confession na tayo. Paano mga bata kung nakagawa ka ng kasalanan? Anak ka pa rin kaya ng God? O anak ka pa rin ba ni Jesus? Yung iba, sasabihin, hindi ko po alam. Yung iba, sasabihin, hindi na po kasi nakagawa na ng kasalanan. Yung iba, oo. Pero ang sasabihin natin,
Kapag kasi marami kang oras sa sinasabi natin, o sige nga mga bata, pag ikaw nakagawa ka ng kasalanan kay mommy at kay daddy, anak ka pa rin ba? Opo. Ganun din si God. Anak ka pa rin ng God o anak ka pa rin ni Jesus. Kaya lang may gustong ipagawa sa iyo si Jesus Christ. At iyon ay sinasabi sa John 1:9 na ang sino mang ang lahat ng teka lang po. Ayun, umaamin, ang pag-amin. Confession. Ano nga yun? Anong verse? John, 1 John 1:9. First John. Mm-mm. 1 John 1. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuloy. So, ang ginagamit lang natin dyan sa 1 John 1:9, sinasabi ng ating Panginoon na tayo ay, subalit, kung tayo ay magpapahayag ng ating kasalanan, tayo ay patatawarin ng ating Panginoon. So, yun lang mga bata ang gagawin natin. Kapag tayo ay nagkasala, tayo ay hihingi ng kapatawaran sa ating, ipahayag natin ang ating mga nagawang kasalanan. At pagkatapos nun ay mag-thank you tayo kay Lord na tayo ay kanyang pinatawad. Ngayon mga bata, nais ng Diyos na mas lumago ka pa sa iyong pananampalataya. Okay mga bata, anong kulay ito? Green. Sige nga, mag-isip nga kayo kung anong mga bagay yung mga green. Sasabihin niyan, puno, halaman, damo. Pansinin nga natin, ano ba yung nangyayari sa mga punong ito, sa mga halamang ito? Diba sila ay lumalago. Nais ng Diyos na lumago din tayo sa ating pananampalataya. Gagamitin natin, ano nga ang English ng lumalago? Grow. So, yung grow na yan ay may kanya-kanyang kahulugan. Ibig sabihin, G stands for go to church. Every Sunday. Meron na ba kayong dinadaluhang mga simbahan or may pinupuntahan na ba kayong church every Sunday? Pag sinabing yes, opo, hindi na natin oo, kasi siyempre baka mamaya yung oo. And then, R stands for read the Bible and pray. Dapat magbasa tayo ng Biblia. And pray tayo para mas lalo nating maunawaan ang ating Biblia. Mostly sinasabi natin na ilang taon ka na nga, ikaw ganito, ilang taon ka na, 10 po. So mag-start tayo sa Book of Mark. And every day, 10 verses. So parang pagka ganun, kasi dahil may teacher sa likod, parang sasabihin ng teacher, binibigyan mo pa ng assignment siyang ano na yan. So hindi na natin, ikakat na lang natin. Sasabihin lang natin, read the Bible every day. O stands for obey God's words, and W is witness. Paano tayo mag-witness? Mga bata, alam niyo ba na maaari kayong maging witness kapag sasabihin niyo kung ano yung nararamdaman ninyo, yung mga blessings ninyo, share niyo sa kaibigan ninyo, yung mga ganyan. And then, after that, tapos na tayo, sasabihin natin sa kanya, okay mga bata, pwede bang manalangin muli tayo? Sundan niyo ako. Ang panalangin na yon na magpapasunod ka is nagpapasalamat ka, Panginoon. Maraming salamat dahil tinanggap na po kayo, nakilala kayo ng mga batang ito. In Jesus' name, Amen. O mga bata, ako na lang ang mananalangin para sa inyo. And then, manalangin ka, then closing. Tapos, may ibibigay tayong mga tracts. So, ibibigay na natin yung mga tracts. So, ganun lang siya. Di ba magmasimple lang? Simple lang siya. Inisip ko lang po kung kakayanin ng 10 minutes yung Oo nga. Oo. Anong Actually talaga, sa pag kumpleto siya, kaya siya ng 15 minutes.
Kaya kailangan, ang magiging cue lang natin dito is kabisado mo yung mga Parang truths. hindi maano. Para hindi ka ma-block. Ngayon, yung 10 minutes naman na yun, parang inaano lang natin, 10 to 15, actually 10 to 15 minutes talaga yun eh. Kaya lang, ang inaano natin, hindi na dapat tayo mag-exceed ng 15 minutes kasi hindi mo na mapupuntahan yung kabilang room. Parang sa morning kasi, halimbawa, ang pasok ng mga bata is 7:30. 7 o'clock nandun na kami. So, doon sa 30 minutes na yon, pababayaan ka. Nandiyan na ang mga estudyante na yan. Mag-start ka na nun. Mag-i-start ka na nun, pinapapasok na ng mga teacher ang mga bata pag alam nilang nariyan ka. Oo. So, nasa sa'yo yun, kung ang burden mo is mapuntahan mo yung lahat ng rooms, Pabibilisin mo. magbibilis ka talaga. Kasi parang isang buong school yung Oo, buong grade 6 yun eh. Tapos kung iilan lang naman, Mm. ano. Kaya kami ni Luisa, ngarag kami sa Corazon, 6 ang section. So, dapat, tag-tatlo kaming rooms. Binibigay lang sa amin 30 minutes. Isipin mo yung 30 minutes, tag-10 minutes yan. Talagang wala kami. 13 minutes, lahat-lahat na yun. Kasi kailangan, kung mag-start sila ng klase, hindi tayo makakasagabay sa kanila. Hindi sila Pag mag-aantay ganun sa na, atin. pag ganun ang mangyayari nun, magbabawasan mo. Babawasan mo yung mga tanong sa bata, Oo. i-release mo na yun. Oo. Ikaw na ang kailangan magturo sa kanila. Kaya nga, ang laging ng mga teachers, makinig kayo. Walang mag-iingay, wala nang tatayo, ganyan. Mababait naman yung mga teachers kasi binibigyan talaga nila tayo ng pagkakataon Lalo na na ang Christian ang oo. Ang hindi naman tayo magiging problema kasi kahit hindi pa siya Christian, natapat doon sa room na hindi Christian, hindi tayo or hindi ka kukwestiyonin ng mga teachers kasi as long na si principal ay oo. Kasi kung si principal ay Iglesia ni Cristo or Pentecost or basta hindi siya Christian, antimano out na tayo eh. Hindi nila talaga pinapapasok. Ang Dolores Elementary School nung nakaraan, hindi kami nakakapasok kasi iglesia siya. Kaya ang natin doon, kapag nakapasok na tayo, walang magsusuplada sa atin na teacher. Alam ba yung makikinig lang din sila. Makikinig lang din sila. Kaya mostly, kapag may teacher sa loob, sinasama namin sa closing prayer si teacher. Parang binabanggit namin si teacher. Kasi syempre, parang na lang yung teacher. Kasama siya doon sa prayer. Eh, saan tayo talaga naka-schedule? Ang wino-workout ni Luisa dito sa Corazon, So, po yung Corazon sa Antipolo? hindi. Dito sa may taas ng Dolores. Di ba Dolores? Dolores. Sa may Tikling. Tikling yung pag ganyan, Dolores yan, dito Tikling. Oo. Pagka dito sa may bayan, yung Dolores diyan, yung office ng barangay. Aakyat ka pa ng konti, Corazon yan. Sa may likod. Oo. Sa Corazon yan. Tapos, dito sa may Santa Ana, pinapasok din natin yan sa Santa Ana. Santa Ana dito? Sa Exodus? Hindi, Santa Ana sa bayan. Oo. Sige. Tapos yung San Francisco. Ang Santa Ana, madaming rooms, maraming grade 6, parang nasa 10 sila. Ay, hindi ka. Kaya nga po, tita, pagka ganito, basta yung truths natin from gold page hanggang red page, kahit 2 truths lang. Ang kailangan lang natin matapos talaga yung White. yung plain page. Yung Queen Cake yung medyo, Kasi medyo, kasi di ba, sa training talaga kasi 2 days yan eh, yung na yan.